definition sa akin ng strong independent woman when you acknowledge na hindi mo naman talaga kaya lahat on your own. Tama. You can be a strong independent woman depending also on other people. Oo. Minsan iniisip ko paano ba maging strong independent woman? Is it because you wanted to be a strong independent woman o dahil sa sitwasyon mo kaya napilitan ka maging strong independent woman? In my situation, kaya ako naging strong independent woman is because wala akong choice before. Hi everyone, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome to the Breakdown Podcast, where we break down your thoughts, feelings, and experience that make us human. Maraming salamat mga breaklets kasi tumataas na yung spot natin sa Spotify, sa lahat ng mga podcast, no? So, tuloy-tuloy lang yung ating pagsuporta at pasensya na syempre yung boses ko ngayon para ako nag-concert, no? Maraming salamat sa support. Don't forget na i-follow, i-subscribe, i-like, i-share nyo itong mga podcast natin kasi dapat patuloy yung conversation natin at mag-engage lang talaga tayo. So, syempre, napaka-exciting ng mismong episode natin ngayon. Kasi alam nyo, busy yung ating guest, yung special guest ngayon. Pero naisingit na tayo sa kanyang busy schedule. And napaka-interesting yung episode na to kasi for sure, makaka-relate kayo sa mismong episode na to. So, hindi ko na papatagalin pa. Yung common kasi na na-encounter natin ngayon, 'di ba? Lagi natin naririnig yung strong independent women. Pero bakit parang laging ginagamit yung term na yun, 'di ba? Lagi sa babae. At the same time parang nakakabit na din sa pagiging strong independent woman yung mga issues like ang dami nating hat na suot, parang dapat pag babae ka dapat kailangan may papatunayan ka dahil nga doon sa mga expectations, 'di ba? Na usually yun nga naglilid dun sa hyper independence. So feeling ko yung perfect na tao para sa episode na to kasi ang dami niyang ginagawa. Hindi lang sa career niya, kundi sa personal din niya. Kaya feeling ko hindi na nga dapat siya ipakilala kasi alam kong kilala niyo naman siya. Siya yung host ng Ang Letseng Pag-ibig To. Oo, tama ako, no? Letseng Pag-ibig To. Ayan. At saka meron din siyang very personal na podcast. Ayun, yung From the Heart podcast. Ilang beses din ako nag-guest doon. So, ayun, di ko napapatagalin pa si DJ Chacha. Hindi ako sanay na hindi ako yung nagtatanong. Oo. Thank you so much, Rian. Oo. Amazed ako talaga, grabe. Congratulations on your podcast. Kasi isa po siya sa mga paborito ko talagang giniguest sa From the Heart. Alam mo yan, pag may mga kailangan akong itanong about anxiety or mga nangyayari sa buhay, kailangan explain, you and the other psychologists I know, kayo yung mga lagi kong giniguest. So thank you for having me and nakakaloka naman yung intro na busy siya. Hindi naman masyado. Talaga baka magalit ba? si BBM tsaka si Sarah. Mas busy sila sa akin. Oo. Oo, diba? So, pero yun, thank you Parang kasi. mas busy ka kasi may sakit ka na. Hindi pa nakakabawi mas marami tong pera sa akin. Hindi lang nakakabawi yung boses ko, pero diba? Yun nga. Dahil nga pinag-usapan natin kanina yung strong independent woman. Ayun nga, ikaw talaga yung perfect doon. Kasi nga, ikaw yung lagi ko nakikita din sa feed ko. No? Or talaga Grabe. Oo, sa feed ko. Tapos, tumatakbo ka pa, may paganon ka Oh pa. my God. Lifestyle na, isingit mo pa nga, diba? Naisingit, tumakbo, nagbike, nagbubuhat, lahat ng Oo. pwedeng, nag-swimming, lahat ng pwedeng gawin. Diba? Tapos bilang babae parang, tapos syempre may isa personal mo pa, paano mo minamanage yung mga bagay na yun. So, ito yung tanong, alam ko hindi ka sanay. Oo. Kaya nga excited ako kasi, Baka mabalik ko magkakataon sa ako. iyo yung tanong eh. Oo eh. Diba? Pero okay lang, at least chikahan lang siya. Yun yung strong independent woman. Paano ba sa'yo yun? Ano ba yung itsura nun? No? Strong independent woman. Oo. Kanina nung pinapakinggan kita sa intro, iniisip ko, grabe naman yung intro, strong independent woman. And then, parang napatanong ako sa sarili ko, strong independent woman ba ako? Oo. But then I realized, yes, I consider myself a strong independent woman, but ayokong i-ano lang sa akin lahat eh. Ibigay sa akin lahat yung commendation because there are a lot of people with me kung bakit nagagawa ko itong mga bagay na to, bakit ako nakakapag-work sa umaga, 'di ba? For the longest time, I've been with radio before sa FM and now with news. Bakit ako nakakapag-podcast pa? Bakit ko nagagawa pa yung routines ko like running, cycling, and lifting weights now? Kasi marami akong tao katulong para magawa ko lahat to. And for me, I think that is, yun yung definition sa akin ng strong independent woman when you acknowledge na hindi mo naman talaga kaya lahat on your own. Tama. You can be a strong independent woman depending also on other people. Oo. You know, there's my husband.
There's our house helpers. 2 po yung kasama namin sa bahay na very much thankful sa kanila kasi kundi dahil dun sa mga helpers namin, I don't think I can really do it. Kami ng asawa ko, itong mga ginagawa namin, di namin to lahat magagawa. Tsaka yung iba pang mga katuwang namin sa buhay like grandparents, di ba? Yung magulang ko, magulang ng asawa ko, our friends, all of these people helping us sa mga panahon na hindi na namin kaya. Yan yun. May meron din kaming dinedependehan. Hindi ako nag-iisa. Oo. And thank you dun sa pag-recognize na yung pagiging strong, okay lang na dumidepende ka din dun sa iba. Kasi yung mga questions din na naiisip ko, naiisip namin, pagdating sa strong independent women, yung mga babae ba talaga ay, dahil strong ka ba talaga, ganun ka ba talaga strong? Or parang napupush ka na kailangan maging independent ka kasi ito yung expectation ng society sa'yo na kailangan mo patunayan yung sarili. Oo, yun nga din minsan iniisip ko eh. Paano ba maging strong independent woman? Is it because you wanted to be a strong independent woman o dahil sa sitwasyon mo kaya napilitan ka maging strong independent woman? Halimbawa, if you're a single mother and wala kang kasama, times 2 yung pagiging strong independent woman mo kasi mag-isa ka lang. And I used to be a single mother for many years before I met my husband. Yung panganay namin, na kinonsider naman niya as his own kasi non-negotiable ko yon during the time na single mother pa ako na dapat pag may nakilala ako, kung mahal ako, times 2 yung pagmamahal sa anak ko. So, in my situation, I feel like dinala ko sa isang sitwasyon na wala akong choice kundi maging strong independent woman kasi mag-isa lang ako. Nandyan yung parents ko to help me but raising my kid, being the sole provider for my kids during that time, financially, emotionally, it's draining. So, kung gaano ko nyo nakikita rumatsyada sa trabaho ngayon, mas way before then, nung mag-isa lang ako, mas grabe. So, kung times 2 ngayon, times 5 before. Lahat ng mall shows, lahat ng racket, ano kaya, ano ba meron sa kwarto na to? But paano naman naging emotional naman ako agad? Ang aga, second question pa lang. Alam mo yung lahat ng pwedeng gawin to provide for my kid that time. Though I have help naman with my parents during that time. Pero gusto ko kasi rin pakita sa parents ko and even to my kid way back then na kaya ko anak kahit ako lang mag-isa. And true enough, kinaya ko siya. So yun sa akin in my situation, kaya ako naging strong independent woman is because wala akong choice before. Dahil mag-isa ko siyang pinalaki nung time na yun. Ang hirap noon kung paano mo siya ninavigate, no? Pag binabalikan mo ba parang na-imagine mo ba yung sarili mo na, kinaya ko yun? Siguro nga kaya ako naging emotional and o siguro dahil psychologist ka, magaling ka maglabas talaga ng ganitong emotions na ayoko naman. Hoy, bakit ka naman ganyan? Ayan. Oo. And, siguro kaya ako ganito is because tama yung words na ginamit mo kanina. Kinaya ko nang hindi ko alam na kaya ko pala. And also maybe the reason why I'm like this is sobrang layo na kasi nung situation before sa sitwasyon ngayon. But looking back, wala akong pinagsisisihan yung mga hirap na pinagdaanan ko na yun. Kasi, ang galing lang na, kahit na, ito nga yung hindi ko ma-explain Rian mas mahirap yung life ko noon as a single mother. Pero ngayon, na nandiyan naman yung asawa ko, mas okay na kami financially, mas stable na. Pero, yung level ng hirap, same pa rin kahit may kasama ka na. And, yun yung, hindi ko ma-point out kung bakit. Like, I'm happy with where I am right now. But looking back, happy rin ako noon. Ngayon, hindi ko ma-explain fully kung, oo nga, mahirap yung buhay before. Paano ko siya kinaya? Pero, may mga katuwang na ako ngayon, pero nahirapan ka pa rin sa life. So, yun siya. Hindi ko rin ma-explain why. At the same time, yung question mo na parang, yung hirap. Pero yung level ng hirap naman na yun, ngayon, mas ano ba siya? Ano ba ibig sabihin nun? Parang, hirap siguro in the sense na mas mature ka na and you wanted to give your all sa lahat ng bagay. Di ba? Sabi mo kanina, being a single independent woman, you wear so many hats. Yes. And I'm like that. I'm a mother. I also has to work.
but I also want to do things on my own. Mm-mm. Kahit nagagawa ko siya ngayon, there will always be a guilt feeling Mm-mm. na tama ba yung ginagawa ko na mas I spend most of the hours of the day sa work kesa sa mga bata. Minsan, gusto mo mas maglaan ng oras sa kanila pag nasa bahay ka na, pero emotionally drained ka na, and physically pagod ka na sa work. So laging, yun siguro yung hirap sa akin ngayon. Financially okay kami, pero minsan naiisip ko, tama ba yung ginagawa ko na sinasabi naman ng asawa ko kapag kinukwento ko sa kanya na, well, we're doing this for our kids. So siguro naman maiintindihan nila. And I feel like naiintindihan naman nila kasi now, yung eldest namin is 17 years old na, and nakikita ko naman sa kanya na na-appreciate niya yung hard work na ginagawa ko. So yun lang, siguro yun yung hirap part ngayon. Before financially struggling ka, ngayon hindi mo lang alam kung tama ba yung mga decisions ko na mas may time sa work more than the kids. Yun lang. So nag-shift yung level ng hirap, no? Kasi parang that time yung awareness mo nakafocus lang sa survival eh. So yun yung hirap lang na nafo-focus mo. Pero ngayon parang yung level of hirap, kasi okay na yung financial, pero nag-shift dun siya sa level na pang-mature na eh. Emotion and social, no? Parang isip mo, tama ba to? Kasi kailangan nagsispend din ako ng quality time sa kanila. So yung hirap na ma-realize mo din yung, di ba, yung ganong level. Oo. And I think all mothers, or all working mothers, may ganon. And feeling ko, kahit yung mga hindi working mothers, pag nanay ka yata talaga or pag magulang ka, lagi kang may ganong question. Am I giving enough sa mga bata? Am I giving enough dun sa ibang bagay? Pero nagko-communicate ka naman Oo, sa kanila. Oh yeah, definitely. Lagi kong, and aware din yung mga bata. Even yung middle child, as young as 6 years old, alam niya na kunwari may mga activities sa school, tapos magtatanong halimbawa yung teachers or yung classmates, walang mother, ganyan, wala si mommy, ba't si daddy ang kasama? Parang sunasagot nung middle child is, my mommy's hardworking kasi. Ganun siya lagi. My mommy is very hardworking. So, they know. And I hope pag lumaki sila, they'll understand and ano ba, Rian, ginagawa mo sa akin? I mean, like, ngayon na pag may mas isip na sila, kagaya nung 17 years old ko ngayon na, they'll understand why I chose this path. It's not for me. It's really because of them. And thank you. Ano ba yung sobrang vulnerable ko naman dito sa podcast na to? Parang first time ko naman to. Ano ba naman yung mga tanong mo, Ri? Kasi nag-switch tayo ngayon ng role. Oo nga. Diba? So, kaya pag ganun, may times, pero thankful ako kasi nagiging open ka to talk about this. Kasi most of the time, ikaw yung laging nagtatanong sa amin, diba? Yeah, maintindihan nila yun kapag kino-communicate mo. Kaya nga ngayon, iisip ko na dahil sobrang naging busy ka, naging independent ka, may mga pagkakataon ba na parang yun nga, hindi mo maiwasan talaga na ako na magmamanage nito, ako nagagawa nito. Kasi nakasanayan mo, di ba? Oo. As independent. Kanina pa nang pinag-usapan natin sa driving. Oo na. Mas gusto mo ikaw magdadrive kesa may iba magdrive para sa'yo. As kuripot, Oo. naiisip ko kasi yung hindi kapag yung pambayad ko sa driver, kung everyday may driver ako, pambayad na namin ng kuryente. May mga ganun lang ako minsan. And I like driving. Parang doon ako nare-relax tsaka nakakapag-isip. Oo. Mindfulness din. Oo, di ba? Hindi ko alam kung ako lang yung natutuwa pagka nagda-drive. Kahit yung traffic nakakairita. Oo. Pero alam niyo, bumubuo talaga ako ng mga pangarap, ideas whenever I'm driving. So I really like driving. Kasi isipin niyo to, pag hindi na ako nag-drive, sigurado ako sa buong biyahe, I will always just be on my phone. Oo. Unlike pag nagda-drive ako, wala akong ibang iniisip kundi yung daan. Tsaka yung iba pang mga gusto kong gawin sa buhay. So pag nagda-drive ako, ang dami ko naiisip na ideas. Ang dami ko mga naiisip na gusto kong gawin. Mga plano. Hindi lang for myself, for work, para sa aming lahat. Doon ko naiisip yung, saan kaya kami pupunta sa next travel namin? Or ano kaya ang magandang topic for the podcast? Lahat yun. Sa driving ko naiisip. Sa iba shower, sa'yo sa driving. Oh, ikaw shower? Hindi, may times, oo. Okay. Pero sa driving din, yes. Okay. Oo. Kasi yun yung time na parang nakafocus ka lang sa kung ano ginagawa mo. Mindfulness lang talaga, yes. Nare-relax ka. Nandun ka lang sa mismo Sa daan. So kaya nakakatulong talaga siya para din ma-exercise yung mindfulness din. Kasi intentional mo siyang ginagawa. Oo.
Yeah. So, pero yun, thank you. So, yung pinanggagalingan ng mismong motivation mo sila, yung family Yes, mo. definitely. And I feel like lahat naman ng working parents, not just mothers, let's also give credits to the dads, 'di ba, ng mga hardworking din. Lahat naman ng ginagawa natin is really for our kids, 'di ba? Secondary na lang lagi yung sarili natin. But siguro what I realize, Rian, when yung sinasabi mo kanina, hey girl, nakapag-running ka pa, kung ano-ano pang ginagawa mo on the side, pagod ka na nga. You know, yung time ng takbo, ng bisikleta, ng pag-workout, yun yung time ko for myself. Yeah. Binibigay ko talaga yun sa sarili. Parang kumbaga, dapat in a day, lagi ako merong ganon. Whether running man yan, cycling man yan, or just lifting weights at home, yung oras na yun, sa akin yun. Yun naman yung oras na napapahinga yung utak ko. At ang iniisip ko lang ay yung hirap ng working out. Yeah. Kaya ko siya ginagawa. Secondary, yung, at first actually when I started working out, nung na-addict kami ng asawa ko sa bike, 2020 nag-start yun, ginawa ko siya because I wanted to lose weight. Pero eventually, I felt like working out for me is a way to not think about the things na madalas kong pinoproblema at iniisip. So yun talaga yung pampakalma ko. That's the perfect term for that. My exercise is calming every nerve and every muscle in my body. Yun yung pang-calm ko talaga. Yan kaya nga tinawag din niya na mindfulness in motion, yung mga physical activities na yun. So talagang ano siya, no, Rino? Oo, nakakatulong siya. Nakakatulong talaga siya to release yung pagod, stress. Oo. Tsaka para kahit papano, mas magkaroon ka, nakakatulong siya to improve yung well-being. So kaya yung physical exercise, malaki yung impact niya sa mental health natin. Kaya sobrang thankful ako, nagkakaroon ka ng oras para gawin sa sarili mo yun. I have to kasi napapansin ko pag wala, mas irritable ako, tsaka mas stress ako. Hinahanap-hanap na siya, hindi lang ng katawan ko, pati ng utak ko. Ganun Maganda. siya. Pero nung una mo siyang ginawa, nagigilty ka ba? Up to now, nagigilty ako. Kasi 1 hour to 2 hours per day yan eh. Especially pag weekends, pag nag-bike kami, pag mahaba yung binike namin, sometimes aalis kami ng 5 a.m. Di ba wala na nga ako ng weekday sa bahay ng matagal na panahon. Tapos pagdating ng weekends, dapat may weekend ride kami. Aalis kami ng 5 or 6 a.m. Pag long ride, nakakauwi kami after lunch na. Sometimes 4 p.m. Ganon. Or 1 p.m. Ganyan. Pero pag mga coffee ride lang naman, before lunch, back before lunch na kami sa bahay. Pero nagigilty pa rin ako. Kami, ng asawa ko. But napag-usapan kasi namin na kailangan natin gawin para sa sarili natin. Kasi baka maubos naman tayo ng sobra, mas wala tayong mabigay sa mga bata. Totoo. Tsaka pagmamahal talaga siya eh. Pagmamahal sa sarili, pagmamahal din para sa kanila. Kasi kapag mas inaalagaan mo sarili mo, na-extend mo yung ganong klase ng pagmamahal sa kanila, mas mahaba yung panahon na makakasama mo sila. At yun yung tinatawag na parang responsibility mo talaga sa sarili mo, yung self-care. Yun yung hirap din yung iba na isingit. At ibigay sa sarili pang-araw-araw, nila. Oo. Kaya maganda yung sinasabi mo ngayon at least nagkakaroon ng awareness sa mga manonood natin na pwedeng-pwede. Kayang-kaya natin gawan ng paraan na maisingit yon. And one way din, para maturuan yung mga bata na, kung ginagawa nila mama, papa, it's something na dapat gawin ko rin pala sa sarili ko. Okay lang pala mag-me time. Okay yun pala yung ang self-care. Yeah, okay pala yung self-care na de-demonstrate sa kanila na mas maayos. So kapag nagtatanong ka ngayon na, am I doing enough? Ayan, ito yung mga answers. Yes. Ito pala, yes. Oo, Yun diba? pala. Nasasagot mo rin siya agad. No? Oo. Pagka nakaklaro na yung utak mo. Oo. Kaya kapag may questions ka din, kasi kanina na-share mo lang na minsan kina-question mo yung sarili mo pa rin, diba? Ito yung mga example na babalikan mo, yung mga nagagawa mo for yourself, paano mo na-inspire yung sila, lalo na yung maraming tao din, diba? So, meron at meron. Susugan ko ng tanong yan, Rian. How will a mother know if talagang nasa right path siya? Mahirap, no? Oo. Mahirap siya malaman, Ano datang no? nararamdaman kung tama yung desisyon na pinili ng isang nanay na or ng isang working mother? Hoy, ako na yung nagtanong. Oo. Bakit Oo. naman? Hindi, para lang din sa mga working moms na nakatutok sa atin. Yeah. Magandang tanong yun. Mahirap siya actually na ma-identify syempre sa una, di ba? Kasi lahat naman ng decisions natin, meron siyang kasama na hindi magandang feeling eh. Like halimbawa, kahit may ginagawa ka pa rin na tama, may times magigilty ka. May ginagawa kang tama pero may times mafe-feel mo baka burden. Kumbaga ako nga like ko sinasabi,
pag nabubuhay ka talaga, may part doon talaga na magsasuffer ka. Suffering. To live is to suffer. Existential perspective. Oo, To yeah. live is to suffer. But to survive is to find your meaning. So, sa bawat suffering na nararanasan natin, ano ba yung meaning ng suffering na yun? Pinipili natin yung pain na worth it nung mga decisions natin. Di ba? Parang kunwari, alam mong tama tong gagawin mo, pero medyo ma-hurt siya ng konti. Pero kailangan niya maunawaan yun, gagawin mo pa rin. So, ngayon siguro yung sagot ko doon, kahit na may pain, kahit na mahirap, kahit na may negative emotions kang nararamdaman dyan, at the end of the day, masasabi mo ba sa sarili mo na ano ba yung meaning nun sa'yo? Ano ba kahulugan nun sa'yo? Mm-mm. Ano ba yung influence na dala-dala nun sa'yo? Tsaka sa mga taong mahalaga sa'yo? Ganda. Parang in everything we do, we always ask, ano bang purpose nito? So parang Yeah. if you're a working mom and you're working and you spend most of your days or the hours of the day na nasa work ka, you ask, anong purpose? So if it's for your kids, masasuffer yung oras mo sa kanila. Yes. Pero wala, kailangan mong gawin kumpara naman sa kanila. At saka at the same time, dun sa mga decisions na yun, may mga compromise ka naman bang ginagawa? Kasi kung meron ka naman nagagawang kompromiso, tapos na-communicate mo naman, nag-a-agree naman din yung mga tao sa paligid mo na gets nila. So, pwede mo sabihin na, oh, tama naman. Mm-mm. Kasi so far, yung response or yung reaction nila dun sa decision na yun, mahirap man, nag-a-agree sila. So parang, actually for me napaka-healthy nung ganong klase ng tanong, tsaka pag sa self-check-in na, tama ba tong ginagawa ko? Kasi Yeah. ibig sabihin, nandun yung intention mo na mag-create ng quality connection, maging tama yung desisyon. Kasi dun lang naman natin malalaman yung kung nasa mali ka na eh. Hindi mo kino-question yung desisyon mo. Hindi ka na nag-iisip. Yeah. Kaya the mere fact na nag-ask ka ng ganong question, naka-step ka na ng isa, dalawa, Oo. at masasabi mo sarili mo, nga, nag-iisip ako. Yeah. Valid yung questions mo. Valid And yung questions. parang hinahanapan mo ng solusyon kung ano man yung sagot dun sa Oo. tanong na yon. Kung tama ba tong ginagawa ko. But Oo. I have to agree with you dun sa sinasabi mo kanina na may mga nasasakripisyo talaga tayo sa bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay. Let's say, in my situation, I chose to be a working mother. So, pag uwi ko ng bahay, at kagaya ngayon, yung anak ko na 2 years old, pag mas love yung yaya kesa sa nanay, yun na yung mga kinailangan mong tanggapin. Eh wala mas kasama yung yaya. So definitely, mas kilala at mas love yung yaya. So pag nandun ako at nakikita ko na, okay, love si yaya. Ang nasa utak ko, alam mo, ang pang-bargain ko dun is, at least maayos yung yaya na nakuha ko. Love na love ng anak. Eh wala, iyan yung pinili mong buhay. So nabibigyan mo sila ng, alam mo yon, ng mga pangangailangan nila. Pero you have to accept na there are things na may consequences sa Yeah. bawat actions natin. At kasama yon na mas close yung anak ko sa yaya. I'm not saying na it's okay, pero I'm saying I'm accepting it. Kasi that's my situation. But it doesn't mean na pag lumaki siya, kasi ganun din yung situation with my middle child. Tapos yung mas nagkaedad na, mas love pa rin, bumalik pa rin yung mommy na ako. Well, kasi yung pag mga ganong edad na 2 years old, syempre kung sino yung mas laging Oo. nakikita. So, I just wanna say dun sa mga working moms tulad ko na kung may ganun kayo na minsan, di mawawala yun. O kaya kung lola yung nagbabantay, hala, mas love yung lola kaysa sa nanay. Kailangan nating i-accept kung ano yung consequences ng mga decisions natin. At kung napabuti naman yung anak natin in the long run, then, wala naman siguro tayong dapat pagsisihan. Kasi at the end of the day, ang goal naman natin while we're working, at kung bakit may mga araw at oras na hindi tayo kasama ng mga bata, laging para sa kanila. So kung napabuti sila in the end, kung ang consequence nun ay mas mahal yung lola o yung nakakasama sa bahay na nandyan, baka kailangan tanggapin na lang natin. At the same time, mapaprocess din naman nila yun. Yes. Kumbaga na-extend din yung safe space niya. Hindi lang ikaw pala ang pwede niyang kausapin kapag may pinagdadaanan siya. Yeah. May lola din pala, Correct. may yaya din pala. Nag-expand din lalo yung mismong connection ng bata. Sa maagang edad, somehow, nakikita niya na may mga taong pwede siyang magre-rely siya. So yung kailangan lang i-watch out bilang magulang, yung mga nakakasama nila talaga kailangan Kung good influence. good influence. Correct. Pero mapaprocess din naman nila yun eventually na nga,
love mo siya. Oo. Tsaka nagko-communicate ka naman. Yun yung Yeah. dapat hindi talaga mawawala. May communication talaga, no? Yes. Kung bakit wala ka lagi sa bahay. Yes. Nasasabi mo ng maayos at na-explain mo sa mga bata. At saka kung nandun yung pagkakataon na magkasama na kayo, di ba parang ima-maximize mo yun, mafe-feel din niya. Oo. Sabi siguro ng mga nakikinig at nanonood, "Hoy, kung maka-arty naman to si Chacha, akala mo naman di na umuwi ng bahay." Hindi kasi, alam mo yun, Rian, di ba kasi kung 6 to 10 in the morning yung work ko Mondays to Fridays, maalis ako ng bahay, tulog pa sila. Oo. So, aalis ako ng 3:30. Tapos makakauwi ako mga 11:30 a.m. Pagdating ko doon, nasa school naman sila. Ang nandun lang ay yung bunso. Tapos pagdating ko, matutulog na siya ng tanghali. Gigising yung bunso, mga, alam mo yun, hapon na rin, 4 p.m. na. And I have to admit it, eto nga yung sinasabi ko sa mga nanay na dapat hindi kayo nahihiyang tanggapin. Na kapag working mom ka, napapagod kayo, whether you like it or not, pag uwi mo ng bahay, physically drained ka. Totoo. Mentally drained ka. Emotionally drained ka. Hindi ka naman naglalaro lang sa trabaho eh. And you have to listen to your body. Kapag sinabi ng katawan mong pagod ka, huwag mo ipilit. Oo. May bukas pa. Pwede ka pa mag-spend ng time sa kanila. May bukas pa, bukas baka hindi ka pagod. Oo. At least kapag nag-spend ka ng time sa kanila, you're giving quality time and you're giving your all. Hindi yung half lang. Tama. Ang dali mo lang sabihin ngayon kung paano mo sinasabi, di ba? Pero gusto ko tanungin kasi ngayon kaya mo nang sabihin yung tungkol sa burnout ng ganyan-ganyan lang. Pero yung proseso kung paano mo siya na-realize at saka talaga totally pre-practice, di ba, mahirap? Mahirap. So, paano mo minanage yung burnout mo dati? Kasi hyper-independent ka. Oh my gosh. Diba? Kasi nga, parang, when I used to work for FM before, kahit nakapikit, kaya kong umadlib eh, magpapasaya ako ng tao. Parang mas madali yung entertainment way back then. Nung time na wala ako sa news. And then, I've been doing news for, lumipat kasi kami nung nasara yung ABS-CBN, that was 2020. So lumipat kami ni Manong Ted sa TV5. He offered me the job, and then when he told me na, "Cha, okay dito, hindi ka DJ, ang path ko sa'yo," sinabi niya sa akin kung anong gusto niyang gawin sa career ko. Ta-transition ka into news and all that. Pero nung paglipat namin ng 2020, hindi siya yung one click na mag-news ka agad. Oo. It was, kung 6 years na magsi-6 years na kami ngayong October 2026, it was around 2 years ago or 3 years ago when he told me na kailangan mo nang mag-aral maigi, kailangan may alam ka na sa mga issues, kailangan nagtatanong ka na sa interviews. It was 3 years ago. And hindi pa nung paglipat namin na culture shock ako eh. That was 3 years ago nung lumipat kami na, oh my gosh, kailangan ko aralin yung mga batas, kailangan alam ko si Republic Act ganito, kailangan kilala ko yung secretary ng ganitong ahensya. And then yung mga balitang nalalaman mo na hindi maganda na ginagawa ng mga government officials, sumasambulat na sa'yo, sumasampal na sa'yo lahat, kasabay ng sarili mong problema. So alam mo yung problema ng bansa, tas may sarili ka rin problema. Anxiety ka lalo. Dati nung nasa FM ako, pinaproblema ko lang, hindi ko naman sinasabing lang ang love problems ng tao. Pero iba pala pag nakita mo yung situation ng Pilipinas, parang mas masakit siya i-absorb. Super negative ng mga balita natin, 'di ba? Totoo yan. Sabi mo nga sa akin kanina off-cam, ayoko na nga minsan ayoko na magbasa ng balita. Totoo yan. Good for you guys na wala sa news. Kami, everyday kailangan namin tutukan yung balita. Diba, paano yun? Yung ayaw mo na din ng ganung balita kasi ito ay katotohanan, tas may kita mo may mga trolls. Oo, diba? O paano pa yun? Ang matindi pa nun, ikaw yung nagbabalita tas hindi mo gusto yung balita. Diba? Pero paano mo ilalabas yung balita nang hindi nararamdaman ng tao na hindi mo masyadong bet yung binabalita mo? One perfect example, 2022 elections. Ang tinanong ko talaga kay Manong Ted, dahil bago pa lang ako eh, sabi ko, "Sir, paano ako magbabalita nang hindi ko gusto yung i-announce kong mga winners?" Diba? Kunyari, yun yung tinanong ko sa kanya. Sabi niya, you just read the news. Especially if, kasi yung sa amin sa radio, commentary yun eh, so iba yun. Pero yung news na yung mga napapanood nyo, halimbawa, yung mga news na straight news lang, straight news reporting, bawal ka magpakita ng emotions dun eh. Dapat babasahin mo lang talaga yung balita. You just report the news. Yun yung sinabi ni Manong Ted. So, that's what I did. And,
it's hard to be in the news. Sabi ko nga sa'yo, nagka-anxiety ako. Oo. And then parang tinatanong ko yung sarili ko, bumalik na lang kaya ako sa FM, mas kalmado, mas masaya yung buhay. But at the same time, I love doing the news. Mm-mm. I love working for news. I mean, ang ganda to be in the news kasi araw-araw meron ka natututunan. Especially if ang partner mo si Ted Filon, para akong student every day meron siyang tinuturo sa akin na, okay, ganito pala yun. Dami ko natutunan ng student ako. Pero, nung under his wing na ako ni Ted, super dami ko natutunan. So, I love the job, pero hindi mawawala yung anxiety. Tinanong ko rin siya, naging honest din ako sa kanya noon before. Nasabi ko, sir, may mga pagkakataon ba na tinatamaan ka dun sa mga balita? Kumbaga, na-absorb mo na siya ng husto. And yung parang sa akin, napapanaginipan ko pa minsan. Sabi niya, normal yun. Normal talaga yun. Pero that's why we have weekends. Yung sinasabi niya. So, doon ako mas natuto na although nahirapan pa rin ako gawin ngayon, as much as possible, kapag wala na sa work, especially on weekends, dapat sa akin lang yon. Yung Friday after shift sa umaga hanggang Sunday ng lunchtime, hindi mo na ako nag-check ng news niyan. But all of those remaining days, even after work, I have to check the news. So ganun kahirap na magtrabaho sa news. Kasi you have to be always updated. Pero kasi sabi mo nga kanina, mga sakripisyo na kailangan nating gawin. Dahil ito yung pinili nating path. At kasama yun doon. And what my husband usually tells me is, Lau, kahit sa namang industry, kahit sa work, there will always be stress. There will always be anxiety. Yeah. And yan yung trabaho mo, yan yung pinili mo. So, panindigan mo. Yun yung sinasabi niya. So, yung way para ma-manage mo siya, based dun sa nasi-share mo sa akin ngayon, yung matutong mag-set ng boundaries. Yes, Pag definitely. self talaga, me time. Pag family. At saka, dapat may life outside work. Amen! 'Di ba? Correct. Kasi kung ayaw mo ng balita, yun yung trabaho mo, 'di ba? Lala. Kasi pwede kayo mag-switch lang eh. Okay, manood ng balita. Scroll Okay na. up, ganon. Unfollow nyo lang yung mga news outlets. 'Di ba? Eh ngayon, mas hardcore pa yung mga balita mag-trending kaysa sa mga showbiz personalities, right? Oo, iba yung level ngayon. Right? At the same time, ang napapansin ko din dahil sa mga pagbabalita din ninyo, dumadami yung mga tao, at least alam ko maraming trolls, pero pag babasahin mo yung comments, nagkakaroon ako ng hope. Nagko-question sila. 'Di ba? Nagtatanong na sila. Nagtatanong na sila. Like, hindi mo siya ganun kadali na mauuto yung tao kahit papano. Lalo na yung mga recent na mga news na nakikita ko tungkol sa environment, etc. Yeah, about Paxilica. Yeah. Okay. Paxilica? Oo, tama. Okay. Paxilica. Paxilica? Okay. Oo. I don't wanna comment on that. Char! 'Di ba? Yun. Paxili, okay. Ayoko nang i-ano pa. Gusto ko balikan yung sinabi mo na nagkakaroon ka ng hope. Ako naman, nawalan ako ng hope na nakita ko yung latest survey ng senatorial Ayun lang, candidates. medyo iba yun. Nawalan din ako ng konting hope dun eh. Oo. Parang nung nakita ko, Pilipinas talaga ba? Harap-harapan na, no? No, napaisip ako agad yung survey, agad na sinabi mong, ay parang nagigising na sila. Pero kailangan lang na dumami pa yung mga nagtatanong. Marami dyan nanonood lang. Pero siguro kailangan talaga maengganyo sila na, kaya mas marami talaga dapat nagsispeak out. Kasi feeling ko ano din nila, napapansin eh. Na-absorb din nila. Oo. Sana naman. Sana. Kasi malay mo naman, di natin May sure. ano pa tayo, may 2 years pa tayo. May 2 years pa. Marami Para pang pwede mangyari. makapag-isip-isip ang ilan sa mga iboboto nila. It's going to be presidential and senatorials and other local positions. Yeah. Kaya baka ito din yung magandang invitation sa kanila. Mag-self-care sila para may clarity. So pakiramdam mo yung mga mali ang decision making sa politika, walang self-care? Hindi naman. Pero na-observe ko kasi ito. At Uy, so sige far nga. na-observe ko. Gusto ko to pansinin. Yung mga tao na mabilis, ito personal opinion ko to. Ayoko na muna mag-back up ng kung ano-ano. Pero pwede nyo i-search yung mga sinasabi ko naman na psychological studies. So itatry ko na siyang i-discuss based dun sa personal view ko na ha. So meron kayong kakayanan na i-search. Ako na-observe ko yung mga tao na mabilis ma-influence. Yung pwedeng magkaroon ng fanatic behavior. Fanaticism, oo. Yung fanaticism, yung mataas yung parasocial relationship,
yung ina-idolize yung politiko halimbawa, yung parang gusto nila ng mga taong may savior complex. Sila mga type of people na mukhang sa likod ng keyboard, matinding pinagdadaanan sa buhay. Nahirapan silang i-confront yung sarili nilang mga personal na buhay. Hanap ka ng mga tao na parang feeling mo pwede kang i-save. Kasi gano'n ka-helpless. Kaya shortcut mo na yung decisions mo. Kumbaga yung type of decision ay pwedeng nakafocus na dun sa authority figure. Di ba ngayon, nako-confuse ng mga tao, hindi naman porket may power ka, expert ka or maalam ka eh. Paano halimbawa kung may mga politiko dyan na may power siya, senador siya, pero di naman talaga siya yung type of, alam mo na, senador na talagang magaling or di ko sinasabi na hindi talaga totally magaling, pero ma-observe mo naman kasi na hindi ganun ka-competent yung iba, di ba? Pero kaya niyang magsalita ng normal. Oo. Na abot ng mga taong nasa public. Parang feeling nila abot kamay nila to. Oo. Oo. So dahil yung pakiramdam na abot kamay itong tao na to, magaan siya magsalita, nakaka-relate ako sa kanya, kung paano din i-describe yung, yun yung problema eh. Kung ano yung wound mo, minsan yun yung ginagamit ng mga tao na gusto ka i-convince. Oo. 'Di ba? Na dapat relatable sila. Yeah. Pero more than sana dun sa pagiging relatable nitong mga tao na to, sana mag-reflect talaga tayo sa sarili natin. Pinipili mo ba siya kasi relatable siya? O baka kasi na-feel natin, 'di ba? Alam mo 'yon, feeling natin siya yung magbibigay ng sense of control sa life natin. Maganda kaya nga gusto ko sana nagre-reflect yung mga tao, Yeah. nagse-self-care sila Oo. para meron silang alam mo yun, may sense of independence, Yeah. tapos critical thinker ka din na kaya mo magdesisyon sa buhay mo. Kapag kaya mo kasing gawin yun sa sarili mo, alam mo na hindi ka basta-basta naniniwala sa mga tao na nandyan lang online, kahit pa politiko yan. 'Di ba? So parang ayun, meron ako na-observe na ganong pattern. Yung sa fanaticism, yung mga type of people na mabilis ma-convince doon, sila yung mga type of people na sa personal nila, mukhang meron din talaga silang mga pinagdadaanan eh. Naghahanap ng savior. Ng savior Sabi mo nga complex, kanina. oo. So kaya kapag yung mga politiko yun nga, ginagamit lagi yung mga relatable. Kaya Correct. pansin mo nakakatawa, iba instead na magtrabaho, magla-live sila, Ay, nako magba-vlog po. sila. Pero dapat ano bang ginagawa ng isang mambabatas? 'Di ba dapat nagsusulat ng Ay, hindi ba sila dapat batas? sa Facebook Live? Oo nga, hindi dapat ganun, Akala 'di ko ba kasama lagi? talaga yun sa trabaho nila. Basta attend pa doon kaysa doon sa 'di ba? Oo, akala ko naman. Kasama yun. Sorry, thank you naman. Na-inform mo ako. Akala ko kasama 'Di yun ba? eh. Pero wala baka tayo pa yung sabihan na chares. No? Oo. Pero going maganda back, pag-usapan oo. yan eh. Yung um, real root cause kung Oo. bakit naging fanatics. Not just with politicians. Kung in general, super fanatics ng mga Pinoy. 'Di ba? Kaya ako sobrang happy ko na nasa-share mo yung about dun sa self-care mo. Yeah. Kasi pag yung mga tao ma-realize nila na nagsa-self-care ka, Mas na-empower ka, mas nakakapag-isip ng ka. maayos. Hindi ka papayag na basta-basta ka maniniwala sa mga tao na ganito papatakbuhin ang buhay Oo, mo. hindi ka mabubudol Hindi pag ka nagsi-self-care ka mabubudol. kasi nag-iisip ka ng Oo. maayos. Tsaka pag nagtatrabaho ka na maayos tapos inaayos mo din yung buhay mo, alam mo kung saan papunta yung tax mo eh. Hindi ka papayag na ganyan-ganyan lang trabaho mo. Ako nga pinahirapan sa trabaho ko tapos ikaw ganyan ka lang mag-isip. Tama. So sa Diba? dapat pala sa 2028 elections, bago kayo bumoto, 1 week mag-self-care kayo. Yes. No? Para makapag-desisyon kayo kung sino mga dapat piliin. Ayusin natin sarili din natin buhay para hindi lang lagi tayo naka-online. Yeah. Tapos kapag alam mo yun, nag-educate yung iba, parang aawayin mo pa sila, pine-present na nga sa'yo yung facts. Ayun ang mahirap din kasi dito sa Pilipinas. Oo. Because of fanaticism, wala silang paki sa facts. 'Di ba? Sa emotion sila involved. Yeah. Tapos pagtatanggol pa nila yung mga politiko, sumasahod yan ng 300,000 pataas. Oo, nang walang ginagawa Na at walang hindi ginagawa. pumapasok. Pagtatanggol mo, sumasahod pa ng mas malaki sa'yo yan. Oo. 'Di ba maganda, pinagtatanggol mo sana buhay mo, yung buhay natin, magkakasama tayo, walang kulay. Ikaw na nahihirapan. Yes. Kaya yun, going back dun sa life, 'di ba? Oo. Iba talaga yung self-care. Yeah, I totally agree. Kahit for sure, mapapansin din yan ng ibang viewers mo dito and listeners na mas, kaya nga diba sinasabi, huwag ka magde-decide ng halimbawa galit ka or super saya naman. Oo. Dapat yung sakto lang talaga yung feelings mo. And yes, I definitely agree na pag may self-care, mas may clarity yung utak. Yeah, ngayon, dahil nakikita ko na may mga self-care ka, siguro magandang din to opportunity para sa iba para maintindihan nila. Ano yung mga unang step para magkaroon ng work-life balance? Work-life balance.
is there really a thing na work-life balance? Yun yung iniisip ko. Baka more of, ikaw nagsabi nito sa Work-life akin. integration. Ikaw nagsabi nito sa akin. Kita mo, di ka nakakalimutan. Oo. Last time you guested on the podcast, tinanong ko yan sa'yo, possible ba talaga yung work-life balance? Tumatak sa akin yun. Oo. Work-life teacher, ito ang turo mo. Work-life integration. Oo. Hahanapan mo ng butas lahat ng mga importanteng bagay sa'yo na gusto mong gawin. Mm-mm. Yung sinabi mo kanina, I'd like to go back to that na there's more to life than work. Oo. Tayo pong lahat, yes, kailangan, mga uring manggagawa tayo pag di tayo nagtrabaho. Wala tayong kakainin. Wala namang wala namang delivery ng maleta dun sa parking natin. Wala namang dumarating na ganun. So wala tayong choice. Maulan ngayon, mainit, kahit anong climate or situation ng weather, kahit ano na-feel natin, malungkot tayo, masaya tayo, kailangan natin magtrabaho. 'Di ba? Pero yung trabaho, wag nating kalimutan. Para siguro para magkaroon ka ng work-life balance or work-life integration is do not forget who you are before that work. You're not just your work. Oo. Meron kang buhay outside of work and that's more important. Yes. Yun ako lagi. Importanteng trabaho natin dahil kailangan nating mabuhay. But at the end of the day, alam mo, yung kumpanya na yan, kapag nawala ka naman dyan, bukas papalitan ka rin agad. Di ba? Di ka naman mamimiss sa mga nandyan. Pero yung family mo, kapag nawala ka, kunwari nawala ka ngayon, gaano katagal sila maka-move on kapag nawala ka? Yun. So there's more to life than work. Ang dami nating pwedeng explore. 'Di ba? Na dapat yung mga gusto nating gawin kung kaya, gawin natin. Ang problema lang dyan is, dito sa Pilipinas, dahil ang baba ng sweldo at ang taas ng bilihin, hindi rin alam ng iba kung paano magkaroon ng work-life balance at work-life integration. 'Di ba? There's a study na kahit mababa yung bilang ng mga taong walang trabaho dito, kahit mababa yung bilang ng mga tao na may trabaho, ang dami pa rin naghahanap ng racket. So may work ka na, rumaraket ka pa rin kasi hindi kasya yung sweldo ng isang trabaho lang. Kaya yung iba napapaisip habang nakikinig sa atin, paano po kami mag-work-life balance or work-life integration? Pag-uwi nga namin ng bahay, pagod na kami. So yung iba pa namin mga gustong gawin sa buhay, itutulog na lang namin at ipapahinga namin. That's why you need to be mindful. We always have to be mindful kasi even if mahirap yung work natin, even if ayaw natin ang work natin, we can still choose to be happy at work. Yun kasi, if that's your job, kahit di mo pa gusto yung trabaho mo, halimbawa, para dun sa iba na hindi nila gusto yung trabaho nila, because whether we like it or not, may mga tao na nasa field na hindi naman talaga nila gusto. Tama. But you can still choose to be happy at work. Ayun ang sa akin, mindset talaga lagi. Kahit bad trip yung boss mo, kahit bad trip yung mga katrabaho mo, pagpasok mo ng trabaho, pwede mong piliin na maging masaya pa rin. Para hindi masasayang yung buhay mo araw-araw. Because we spend most of the days of our life sa trabaho. Oo. Talagang araw-araw talaga sila makakasama mo. Kung yung boss mo yung problema, baka may mga coworkers ka na nasusuportahan ka. Di ba hindi kasi minsan kung paano din natin nakikita sa sitwasyon na may di ka gusto sa trabaho, baka pwede mo naman piliin ngayon yung mga taong nandyan naman para sa'yo. Diba? Kaya pwede naman yung workload mo, ayusin mo. Di ba yung mga ganun, di ba? Doon ka na lang mas mag-focus. Yeah. Or hanap ka sa isang araw, kung mahaba yung oras ng trabaho mo, hanap ka kung 8 hours ka nag-work ng halimbawa ilang minutes or ilang oras na gustong-gusto mong ginagawa. If coffee makes you happy, yes, go buy that coffee. Parang ako din, may lig sa coffee. Diba? Alam nyo, merong maliliit na bagay na actually pwede nating gawin na kahit mahirap yung work, I'm not gonna say it will be lighter, but we can choose to be happier at a workplace na stressful at mahirap. Yeah. At saka baka ito din yung pagkakataon mo na pag nakapag-reflect ka, kung nakikita mo na parang wala ka na talaga totally oras sa sarili mo, tapos di talaga totally okay, di ba? At sobrang hirap talaga niya for you, pwede ka na mag-reflect. Baka may mas maganda pang workplace para sa'yo. True. Na talagang kapag doon ka nagtrabaho, mas mararamdaman mo yung sarili mo. Yeah. Hindi naman talaga madali makahanap ng trabaho. Lahat naman pwedeng toxic din. Pero minsan pipili ka din talaga kahit medyo mahirap,
pero may nagagawa ka. Oo. Oo, 'di ba? Kunwari dito, sinubukan mo na talaga lahat ng opportunity pero wala talaga nangyari, 'di ba? So baka it's also another way for you to reflect din. Baka chance na maganap na ibang opportunity. So mamaya after nito, dami na nag-resign, Oo no? nga. Pero di ba kasi nag-work ka sa isang company? Oo. Paano malalaman ng isang employee, Rick, kung right time na to Oo. find other options? Kasi nabanggit mo lang yan. Sorry, napatanong na yun Oo. sa utak ko. Kung may mga ganun ng pagkakataon, the mere fact na kina-question mo yung sarili mo, ibig sabihin, magandang i-reflect mo na talaga. Pero yun nga lang, make sure mo na talagang pag-iisipan mo. Maganda sana may backup ka din. Yeah, backup Bago plan. ka bago ka mag-jump sa Magdesisyon. panibago. Oo. Baka emotions lang yan. Oo, kasi baka emotions lang, baka itong tao lang na to sobrang bad trip ka pero may mga katrabaho ka pala nandyan talaga sinusuportahan ka. Yes. So, dapat may mga ganun kang kino-consider. Pero kung kunwari, lahat na talaga, boss mo, trabaho mo, co-workers mo, Nireklamo mo. di talaga okay. Pati Tapos, sweldo mo. sweldo mo, wala na talaga, toxic pa sila. Kala mo naman pag-aari ka, baka pwede ka mag-explore na ng options. So, explore ka, damihan mo. Huwag kang matakot sa rejection, mas mahirap na magsasuffer ka at magtatagal ka sa isang trabaho na hindi ka na talaga totally masaya. Ano man lang na marami kang rejection na makukuha dun sa mga pinag-applyan mo, pero baka may tumanggap sa'yo. Diba kasi iba yun yung natatakot sila. Kaya ayaw nilang umalis sa trabaho kasi natatakot sila na baka walang tumanggap sa kanila. Correct, Baka. Pero 50-50 yon. Damihan mo yung applications mo. Meron at meron para sa'yo. Oo, agree. Ganda. Diba? Ganda nung sinabi mo. There will always be doors and windows for you. Yes. So, parang si DJ Chacha, di ba? Uy, oo. Ang perfect example niya nung nagsara yung EBS. Oo. Na windang ako. Sabi ko, saan ako mag-work? Saan ako pupunta? I'm not saying na mabuting nagsara. Siyempre, ako nga inisip ko, doon na ako tatanda. Pero, totoo yung kasabihan na laging may bukas na window or door. Kasi I don't think this has happened to my career kung hindi nangyari yung shutdown. Hindi ko maiisip na I can work for news. Baka hanggang ngayon, FM pa rin ginagawa ko. I'm not saying it's bad, pero I like what I'm doing now. I feel like may reason why I'm here. Yung purpose, yun nga eh. Saka yun din siguro, sa trabaho, kahit gano'n nakakapagod, if you know kung ano yung purpose kung ba't ka nandyan, hindi yung dahil gusto mo lang ako lagi ko sinasabi, kasi sinasabi nila, if you love what you do, hindi daw nakakapagod, hindi nakaka-stress. Di totoo yun. Kapag napapagod ka at nasa-stress ka, babalik ka dun sa core. Bakit mo ginagawa yan? Is it for your family? Is it because you find meaning in doing that job? Yung mga ganong bagay. Oo, maraming salamat sa mga reflective questions. Yan, sana makatulong talaga sa inyo yung mga ganong klaseng katanungan para alam nyo kung ano yung next steps na gagawin ninyo. So siguro ito yung next na question lang. Kasi 'di ba strong ka. Tapos talaga makapagsabi strong ka no. Hindi ako sure. Oo. Char. Siyempre may times hindi naman lagi nating suot yan. Pero yun nga pag tinatry mo na kumbaga parang i-embody yung expectation na strong independent woman, parang hirap-hirap na itago yung struggles. Palagay mo bukod dun sa expectations kasi, 'di ba? Bakit parang ang hirap-hirap din na mag-open up? Para sa mga babae. Especially, Sa mga babae, di ba? hindi lang sa babae, mas mahirap mag-open up sa mga lalaki. Si brusco yan. Bawal silang weak, bawal silang umiiyak. Pero hindi ko nga alam, in general, not just for women, bakit ba ang hirap-hirap para sa iba na aminin na nahihirapan ka o kaya nasasaktan ka or weak ka? I mean, in admitting, in accepting that you're weak, hindi ba yun ang tunay na basehan ng pagiging strong because you know that you're weak and you're admitting that you're weak? Yes, oo. Diba? Dahil ang pagiging strong, hindi ibig sabihin nun, hindi ka napapagod at hindi ka nahihirapan. So, sana, ako kasi in all fairness naman to me, siguro di nyo lang nakikita, but ako, pag weak ako or nahihirapan ako, I always tell it to my husband. I tell it to my friends, my closest friends. Sometimes I post pag meron ako mga nararamdaman, but not all the time. Kasi
natutunan ko na rin na hindi dapat lahat ng nararamdaman mo ay kailangan mong i-broadcast. Tama. Parang pag nagkaedad ka, no, dati, Oo. konting kibot, konting broadcast agad, nakapost agad eh. Oo. But with, as you grow older, as I age, I've realized na hindi lahat ay kailangan alam ng tao sa'yo. Mm-mm. So, during my most vulnerable moments, when I feel like gusto kong umiyak or gusto kong, kumbaga nanghihina ako, I call my mom, I call my husband, umiyak talaga ako. Mm-mm. Parang last month lang tinawagan ko yung asawa ko, umiyak ako sa kanya. And then 2 months ago or 3 months ago, iyak naman ako sa nanay ko. And I feel like it should be normalized. Tama. Mm-mm. Kasi minsan, pag hindi mo nilalabas yung emotions mo, pag sinusuppress mo, mas dun sumasabog. Totoo yan. So, pag naiiyak kayo, iyak nyo lang. Oo. Parang ako kanina, di ba? Ewan ko dito kay Rian, pinaiyak ako agad. Oo. Second question pa lang, girl. Oo. Pero form of self-care kasi ang pag-iyak din. True. Emotional self-care siya to be exact. And ang pinagmumulan din ng mga maraming mental health problem kapag nagsusuppress ng nafe-feel. Amen. So kaya okay din talaga na maging vulnerable tayo. And contrary dun sa paniniwala ng mga tao na kapag nagsasabi ka ng nararamdaman mo, weak ka, actually, yun yung way para magkaroon ka ng quality connection dun sa vulnerable moments. Make sure lang na safe space yung tao na yun. Oo, na-trusted talaga. Na Kung hindi trusted kayo talaga chichismis siya. lang. Oo. So dun mo mafe-feel yun that dun lalo mas-strengthen yung connection mo dun sa taong mahalaga sa'yo kapag naging vulnerable ka. Amen. Mm-mm. Ganda. So ang ganda nung na-mention mo, no, yung about sa strength na hindi daw dapat lagi na Strong. parang, strong, Oo. na parang dapat sa'yo lang lahat, na hindi dapat ini-injure. So ngayon yung question din, kasi feeling ko ito din yung question ng iba. So paano natin masasabi na kailangan ko ng bitawan talaga? Oo, kasi di ba may times na pag strong ka, ayaw mo bitawan agad eh. Ayaw mo sukuan kasi kaya ko pa eh. Oh my paano yung gosh. linya na yun na hindi na to talaga carry. Grabe naman itong mga Oo. tanong mo naman na to. Parang in general na yan, Halimbawa, Oo. sa buhay. Oo. Mapasawa man yan. Oo. Mapa-work man yan. Oo. Or kung ano mang nafe-feel mo na Oo. nagpapaka-strong ka na lang. Pero Mm-mm. hindi na talaga kaya. Kailan dapat bitawan? Feeling ko, kapag there's no perfect time to let go of something that is hurting you Yeah. or something that is causing you stress. Only you can tell, mapa-relationship man yan, work stress or whatever it is that's stressing you now and feeling mo hindi yan deserve ng life mo na ma-stress ka ng ganyan. It's only you that can say and can decide kung kaya mo pa ba or hindi. Mm-mm. Ako sa akin siguro, it's time to let go if emotionally and mentally hindi ka na okay. Pag whenever you wake up in the morning, alam mong napipilitan ka na lang. Mm-mm. You'll know that. Mm-mm. Yung dinadrag mo na lang yung sarili mo. Mm-mm. 'Di ba? Mm-mm. Dinadrag mo na lang yung sarili mo for what? Mm-mm. Ikaw lang makakasagot nun. If that is really what you want, then accept na parte to nung pinili mo. Mm-mm. Pero kung feeling mo naman, pwede mo siyang bitawan at talikuran. Kung para sa ikabubuti, bitawan at talikuran mo na. Oo. Yun din kasi yung mahirap siguro sa atin kasi iniisip ko even nung mga younger years natin, teenager halimbawa, kung ano yung mas painful, mas yun yung gusto natin. Parang feeling natin na-excite tayo sa idea na, di, kaya ko tong solusyonan, kaya ko tong kung ano yung mas mahirap, Diba? yun yung mas gusto. Mm-mm. Pero ngayon pag Naboboring nag-age tayo na iba na. Iba naman pag nag-age. Sobrang true. Diba? Parang kung ano yung mas Oo. magaan, Yun ano naman. yung mas nag-a-align, yun yung mas maganda. Actually, yun naman talaga dapat. Oo. Yung goal. Yeah. Oo. Ang ganda nung sinabi mo, kapag hindi na talaga nararamdaman mo, pwede mong talikuran. And, di ba may mga common adage na nagsinasabi na winners never quit. Hindi po totoo yun. Hindi Yung mga totoo yun. winners, kaya nga sila nagiging winners. Kasi they know When to quit. When to quit. Oo, hindi pwedeng lahat yes lang ng yes. Yeah. And minsan yung pag-quit mo na yun pa talaga magdadala sa'yo dun sa, alam mo na, Sa totoong success. sa totoong success. Kasi para sa'yo yun, hindi mo pinipilit lang para sa'yo. Oo. Parang puzzle, hindi naman pala yun yung missing puzzle, pinifit in mo lang.
So mamaya yung ganung decision makakatulong sa'yo. Kaya ang ganda nun, Yeah. yung sinabi mo. Na kapag feeling mo, oo. it's time. Kapag ikaw rin nagsabi nito kanina eh. The fact na minsan iniisip mo, am I still right? Mm-mm. 'Di ba? Mm-mm. Am I still right in this situation or for this position? Pagka iniisip mo na yon, baka nga dapat. Oo. 'Di ba? Baka nga dapat naghahanda ka na Oo. to let go of this one, kung ano man yan. Oo. Kaya mag-reflect na maigi. Self-reflection. True. Oo. Huwag mo na kayo mag-resign ha. Mahirap ang buhay ngayon. Kalmahan nyo lang. Baka mamaya ang dami naman nagpasa naman ng resignation today. Oo. Kalmahan nyo lang mga mi. Hirap Oo. maghanap ng trabaho. Kailangan Isa may pa yun, backup. Ang Oo. yun din ang isa dito sa mahirap sa Pilipinas actually eh. Mm-mm. Dahil lalo na ngayon sa economic crisis na meron tayo, Oo. yung iba talagang kung ano na lang nandyan, okay na yan. Oo. Buti sana if it's paying you well. Ayun lagi kami siguro dahil pag may edad ka na, mukha ka na talagang pera rin. No? Oo. Sorry ako aminin ko talaga. Kailangan naman yun. Mukha akong pera, talaga. Pero pera na galing sa pinaghirapan tsaka Oo. mabuti. Hindi galing sa malita. Hindi galing sa malita. Malita. Hindi galing sa duffel bag o kaya sa gym bag. Tama. Yung pera na gusto ko na isasampal sa akin, yung galing sa pinaghirapan ko. Diba? So, if nasa-stress ka sa work pero sinasampal ka ng pera, parang kaya ko, Ri. Oo. Kaya ko mukhang pera talaga yan. Kaya ko patiisin. Kaya ko Ganon. siguro mag-iipon ako ng mga 5 years. Tapos after Diba? nun, saka ako pag nakaipon na ako, Oo. saka ako magkakaroon siguro ng lakas ng loob. Wag naman yung, wala kang ipon, tapos nag-resign ka. Sino Dali ka lang papakain oo. sa'yo? Ano rin tayo ha? Practical. Baka mamaya kasi yung mga sinasabi namin to, dahil sa inyo nawalan po ako ng trabaho. Hala yung mga Oo. pinag-iisipan ding maigi yan. Oo. May context naman yan, Oo, oy. be, may context. Pwedeng practical muna. Ipon muna ng diba? Yes, Make sure ipon mo muna. now, resign later. Yes. Oo. Yes tayo dyan. So, Mga siguro, Gen Z magaling dyan eh. oo, diba? Gagaling nila. Magaling sila dyan yung hindi sila afraid. Yun ang pinaka-kinaiinggitan ko sa kanilang lahat. Walang mga ipon yan, pero nakakapag-travel yan. Walang ipon yan, pero magre-resign yan pag feeling nila hindi nila deserve. Pero tayong mga millennials, pati yung mga boomers, Oo. may ipon ka na, financially stable ka, Oo. pero ayaw mo umalis. Oo. Dahil may Titiisin fear mo pa. rin tayo. Oo. Diba? Diba? So, kaya ganun eh. Pero pag tumatanda na talaga, kailangan kung ano yung mas align sa'yo. Doon ka. Doon ka talaga. Huwag na natin pahirapan sarili natin. Kung di naman talaga nag-work na, bakit mo papapatagalin? Correct. Diba? Pero again, pag-isipan pa din. Pag-isipang maigi. Ayun. Siguro last na to. Like, baka Wala, may mga... ayoko pa. Chargy ka lang. Oo. Actually, ang dami nga natin na-cover na Oo nga, hindi ko nga discussion. namalayan. Oo. Hindi ko namalayan na tapos na yung second question na pinaiyak mo ko. Diba? So, pero siguro yung pinaka-last lang dito, like, ano yung masasabi mo or message mo dun sa mga strong independent women dyan na hanggang ngayon baka inaangkin pa rin nila halos lahat. Sila pa rin at sila yung gumagawa ng mga bagay. So, baka anong message mo sa kanila? It's okay to be weak. It's Yeah. okay to not wear all of those hats. Pwede ka humingi ng tulong. Siguro yun. Kasi, di ko alam kung bakit yung ibang tao ay nahihiyang humingi ng tulong kapag nahihirapan na sila. Wag pagaanin niyo yung buhay. If you're a working mom, tas kaya mo magbayad ng yaya halimbawa, sa mga panahon na hindi ka kasama ng anak mo at walang mag-aalaga sa kanila, I don't see anything wrong with that. Alam mo, dinidemonize nila yung mga nanay na nagtatrabaho. Tapos ang kasama sa bahay ng mga bata ay yung mga yaya. Sasabihin nila, ba't ka nag-anak kung trabaho pala ang gusto mo? May mga ganon. This is working for us. My kids are okay. And I saw my child na 17 years old na ngayon na na-appreciate yung ginagawa ko for them. And I feel like in those hours na hindi ko sila kasama, inculcated in their mind that their mom is working not for herself but for them. I'm not here just for myself and for my career. I'm here, it's because of them. And if working sa amin, na mas madalas nilang kasama si Yaya more than their mom, at bumabawi ako during my off days, and there's always weekends for them, weekdays na hindi ako masyadong busy sa kanila yan. Ngayon, pagkatapos itong podcast na to, sa kanila na yan. Alam mo yon, and it's working for us. Sa mga panahon na kailangan natin ng tulong, huwag tayo mahiyang humingi ng tulong. Kasi meron at merong tutulong sa atin. But, I also admire yung mga working mothers na kaya nila gawin lahat yun on their own. Sobrang na-amaze ako. Ang dami kong kakilala, lalo yung mga nasa ibang bansa. Working parents pareho, both mom and dad.
Tapos sila din walang house help. Kaya nila sa sarili nila. Tapos nagagawa pa rin nila yung mga activities na nagagawa namin ng asawa ko without house help. Without grandparents na tutulong sa kanila. So lagi ko iniisip, kapag magulang ka na, hindi ibig sabihin nun na kakalimutan mo na yung mga bagay na gusto mong gawin for yourself. Tama. You can do that. You can still achieve your dreams even if you're a parent nang hindi mo napapabayaan yung mga pangangailangan emotionally, physically, financially ng mga anak mo. Yeah. So, again, to all the strong, independent women na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, kapag nahihirapan ka, hingi kang tulong. Marami. Marami ang, for sure, willing to help you kapag hinang-hina ka na. Maraming salamat, Lizzie Chacha. So, ayan, hindi kahinaan ng pag-ask ng help at okay lang na maging weak tayo at some point. Kasi yun naman talaga din yung nakaka-help sa atin para magkaroon tayo ng opportunity na maramdaman na tao din tayo, no? Hindi dapat laging ganun ang itsura ng pagiging strong. Maiba-iba siyang itsura. Yes. Yeah. So with that, yun, maraming salamat sa napakasayang podcast na Thank to. you so Baka may much, gusto ka pang Ree. i-promote or sabihin. Uy, nako, maraming salamat po for guesting me on this pod. Would love to have you again on my podcast. Na meron po kaming podcast. It's Lecheng Pag-ibig Tawid Sam YG, and my solo podcast where regular guest ko tong si Miss Rian Portuguese doon, isa sa mga regular guests natin. It's From the Heart. Both aired po yan on Spotify and on YouTube. And napapakinggan nyo rin po ako at napapanood every single day po yan, 6 to 10 in the morning sa 105.9 True FM. Yan po ang FM radio station ng TV5. It is also aired on TV5, RPTV, and Signal TV 1PH Channel 1. So, ayun lang. Maraming salamat. Thank you so much, guys. Salamat. Salamat. So sa ating mga breaklets dyan, kung nagustuhan nyo to at nag-resonate kayo, don't forget na i-follow and i-like, mag-subscribe sa lahat ng social media platforms. YouTube, Spotify, Threads, Facebook page, TikTok, Instagram, at marami pa. So yun lang. Maraming salamat. Until the next breakdown. This is Crossroads Media.